Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-14 linggo ng karaniwang panahon na may temang tugon sa panalangin. Kaakibat ng pagiging Kristiyano ang pagpapahayag ng mabuting balita sa ating kapwa. Sa Ebanghelyo, iniran ng Panginoon ang 72 disipulo para mauna sa bayan ng Israel kung saan pupunta si Jesus. Sa gayon, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi lamang iginawad sa 12. Ito ay para sa lahat. Sa misyong ito, nakikibahagi tayo sa gawain ng liligtas ng Panginoon na tunay na may biyayang naghihintay sa atin sa langit. Pagsitayo po lahat sa magandang. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sa inyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga, Father. Ibadi ang katabi ninyo. Magandang umaga. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Banal na Misa. Pasalamatan natin sapagkat sa araw na ito ay Biyernes. Thank God because it is Friday. So ito yung ating commitment to the Lord. Tuwing Biyernes, tayo ay magpapasalamat. Salamat sa Diyos sa lahat ng biyaya. Ano man ito, maganda man o hindi maganda. Biyaya pa rin ng Diyos. At ganoon din, pasalamatan natin ang Panginoon sa panibagong yugto ng ating bansa, ng ating bansang Pilipinas, sa pagkakaroon ng panibagong presidente, ang ating bagong presidente si Rudy Duterte. So, siya ang mamumuno sa ating bansa. Kahapon, nagkaroon siya ng inauguration niya.
ipanalangin natin ang Pilipinas, panalangin natin ang ating Presidente. Naway patuloy siyang pagkalooban ng Panginoon ng lakas at biyaya upang maipagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa bawat isa sa ating mga Pilipino at higit sa lahat ang kanyang hangad na pagbabago ng Pilipinas. Katulad ng sinabi niya, ang pagbabago ay magsisimula sa atin. Hindi niya kaya, isa lang siya. Pero sabi niya, kung ang bawat isa sa atin ay hangad ay ang pagbabago, mababago natin ang Pilipinas. Okay, so ipadalangin natin ito, naway patuloy siyang gabayan at pagkalooban ng Espiritu ng Panginoon sa kanyang paglilingkod. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayo ay tinipon bilang kaalip ng angka ng Diyos. Ngayon ay tumulog tayo sa mahuing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na nagbabago ng kasalanan sa isip sa kanya sa Diyos. At sa aking pagkukulang, kaya sa kasama sa aking pinili, sa lahat ng aking kapatid, at sa inyong mga kapatid na aking pagkakalan sa Panginoon ng Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagbabayan tayo hanggang sumapit tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sa unang pagbasa, inilarawan ng Diyos ang Jerusalem tulad ng isang anak na balaang ng umanas ng hirap. Ang Diyos ang kanyang magiging ina na buong pagmamahal na aarugas sa kanya. Magiging maunlad, malakas, at malusog muli ang Jerusalem. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin, kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pagmulan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng pino. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ikaw ay magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sa lupa, ika'y sinasamba, awit ng papuri, iyaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Yaong tubig at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan.
para kay San Pablo na dating nagmalaki dahil mula siya sa lipi ni Abraham, mamamayan ng Roma, bihasa sa batas at tapat sa pagsunod nito. Isa na lamang ang pinagmamalaki niya ngayon. Ito'y walang iba kundi ang krus ni Jesucristo, ang krus na nagdulot ng pagliligtas sa tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siyahong ipagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung liman o hindi ang isang tao, ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat sa bayan ng Diyos, naway sa kanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ni inuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilap ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan ng buong na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusubo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa limang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay nito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamipito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa limang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyo lahat. Tayo ay pinagpala ng Diyos sa umagang ito, sa biyaya, higit sa lahat sa biyaya ng buhay. So, salamat tayo, buhay pa tayo. Patuloy ko sa lahat yung mamatay na, pero buhay pa tayo. So, ito ang isa sa pinakamagandang biyaya na tinatanggap natin araw-araw kapag tayo ay nagising. Kaya nasabi nga, walang taong hindi pinagpala. Lahat tayo pinagpala. O yung magising ka lamang, biyaya niya. At makita mo yung katabi mo na hindi ka tanggap-tanggap, biyaya pa rin yan. Ha? Sapagkat tayo ay binigyan ng Panginoon ng panibagong pagkakataon. So narinig natin ang mga pagbasa ngayon. Sa lahat, ang mahalagang mensahe sa atin ng mabuting balita ang ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Lucas. At kung nababatid natin, pinagdinilayan natin sa taong ito ang Ebanghelyo ni San Lucas. At sa mga nakaraang linggo, at ganoon din sa linggo ito ay nakita natin at nabatid natin ang patungkol sa pagbasa o ang Ebanghelyo na pinabasa natin. So, ang Ebanghelyo pinalabas natin, ito ay tema about discipleship. So, alam natin, ang ating Panginoon ay may mga taong nagpasya na sumunod sa Kanya. May mga taong matapos marinig ang Kanyang pangaral, matapos marinig ang Kanyang mga pangaral habang siya ay naglalakbay, may mga taong nagpasya voluntarily susunod apusin. Kaya narinig natin ng mga nakaraang linggo, higit sa lahat, kung nais sino mang sumunod sa akin, anong sabi? Limutin mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus. Kung nais sino mang sumunod sa akin, nalalaman mo ba ang mga ibon ay walang matuluyan o walang mahigaan man lamang? Kaya mo bang gawin yun? Ngunit many of them, after that, they decided to follow the Lord. And then among his disciples, he chose the 12 apostles. So ito yung parang mamumuno ang 12 apostol. Kaya makikita natin, merong mga disipulo at mayroong mga apostol. Ang apostol, sila ang pinili ng Diyos. At ito'y kumakatawan in the 12 tribes of Israel. Ngayon, narinig natin sa Ebanghelyo binasa ngayon kay San Lucas, ang Panginoon ay humirang pa ng 72 at pinauna niya sila ng 12 at pinahayo niya. So, dito binanggit 72, 72 disciples. So, nung binabasa mo, what is the meaning of 72? It is only symbolic in the Gospel of St. Luke. So, sa makatuwid, sinasabi ni St. Lucas, it is only a symbol that the disciples of Jesus were sent throughout the world, not only to Israel, not only to the 12 tribes of Israel, but throughout the world. At itong ibig sabihin ng 72 ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas. At sila ay inahayo nila upang ipalaganap ang paghahari ng Diyos. Kaya ano sinabi niyo sa Ebanghelyo?
Siya ay nabigyan ng tinatawag na yung sa kanyang mga alagad. Pinagbilinan niya. So, pinahahayo ko kayo, ngunit ito ang kanyang bilig. Sinusugo ko kayo parang mga portero sa gitna ng asong gubat. At anong sabi niya? Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapa. Huwag kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Bakit? Kapag ikaw ay tumigil at nakipagbatian, anong mangyayari? Hahaba ang oras mo, ubos na ang oras mo sa pakikipagbatian. Kumbaga sa atin, mauuwi sa chismisan ang kwentuhan ninyo. So wala nang time upang dalhin ang mabuting balita. Pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay ninyo. So they would bring the peace of Christ to everyone. Ang kapayapaan. Kung may ibig sa kapayapaan ang nakikararoon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. At ang huling tagubilin niya, manatili kayo sa bahay ninyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Bakit? Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang lupa. So sinabi niya dito, ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. So sa mga katuwid, kung hindi ka gumagawa, ay wala kang karapatang kumain. Sabi ni San Pablo yun, let those who do not work should not eat. Kaya dapat tayong gumawa bago kumain. Maliwanag ba yun? Okay. Kaya ako nagtatrabaho ngayon mamaya. Kakalit ako. Okay. So, sabi niya, huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay kapag tinanggapin ang kanilang bayan. Kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahain ng Diyos. Ngayon, kung titignan natin, ito ba ay para lamang sa mga taong nagdesisyon na sundan ang Panginoon? Kung titignan natin at babasahin natin, ito ay para lamang, patungkol lamang sa mga taong they voluntarily decided to follow the Lord. It is only for us. But the gospel, it is not only for all those people, it is not only for the priest. But this gospel is for all of us. Ito ay sinasabi ni Kristo para sa ating lahat. Ngayon, kung titignan natin, paano natin ito ilalapat sa ating pang-araw-araw na buhay, ang Ebanghelyo binasa natin at ang mga habilin ng ating Panginoon? Dito'y binabanggit, ang misyon ng bawat isa sa atin ay pagpalaganap ng kapayapaan. Na tayo lang, na tanging Panginoon lamang ang makapagbibigay. That is our own universal mission. And what is that mission? To bring the peace of Christ to one another. If there is love, there is peace in our own heart. At ang tunay na kapayapaan ay makakamit lamang natin sa Panginoon. Kung titignan natin, ang mundong ginagalawan natin ay kapayapaan din ibibigay sa atin. Ngunit ang kapayapaang ibibigay ni Kristo ay kakaiba sa kapayapaang ibinibigay ng mundo. At
na kapag nakita mo at nadiskubre mo ang kapayapaan ni Kristo, you will never worry in your own life. Because you possess the peace of Christ. Ngayon, kundinin na natin, ano ang mga agam-agam natin sa buhay? Ano-ano ang mga alalahanin natin sa buhay? At ito ang nagiging dahilan kung bakit wala tayong kapayapaan sa buhay natin. Because we worry too much in our own life. The present generation, sabi nila, we are so much futuristic. Laging sinasabi sa atin siguro because of these psychological exams na minsan ginagamit sa atin, and that form our own mind. Na laging sinasabi sa atin, in 10 years time, how would you see yourself? Nadaanan niyo ba yun? In 20 years time, how do you see your life? And that form our own mind. And at the same time, our own heart. And that is the very reason why many times we are thinking of the future. Ano kaya ang mangyayari sa atin? At ito, yung sa pag-iisip nito, it paralyzes our own spiritual life to the door. Sapagkat iniisip natin yun. Ang Panginoon sinabi niya, let tomorrow worry tomorrow. Live your life when? At the present. Kaya minsan, sabi nga, wala kang nagagawa sa isang araw. Bakit? Sapagkat you are thinking so much of the future. Now, if you are living the present life, the present time, you will always be at your best. Kaya dito ipinapakita, ang misyon ng bawat isa sa atin ay mapalaganap ang tunay at ganap na kapayapaan. At ito'y walang iba kundi sa Panginoon lamang. Minsan merong survey na ginawa. At ang tanong ay, saan ang pinaka-safest place for you to dwell o manatili? At isa doon sa mga sagot doon, ang simbahan. When I say simbahan, itong lugar nito. And I believe that this is the most peaceful place. Kahit ayaw mo sa katabi mo, tatabihan mo. Kahit mabaho ang katabi mo, tatabihan mo. At walang nag-aaway dito. Pwera na lamang yung iba habang nagsisimba, mata pobre. Pwera na lamang yung iba habang nagsisimba, walang ginawa kundi, anong tawag dito? Laitin ang katabi o yung nakikita niya. At sasabihin, ang kapal naman ng mukha niya na magsuot ng ganon, hindi bagay sa kanya. May mga taong nagsisimba, simula ng misa hanggang sa katapusan, ay tingnan ang lahat ng tao. At pagkatapos ng misa, paglabas, Jesus dito, Jesus mo, nakita ko siya, iba ang kasama niya. Ikaw wala nang ginagawa, masama yung dalawa, magkaibigan lamang. At nagkikinalalan pa lamang. And the most peaceful place, it is always the house of God. Perhaps not for everyone,
But many of us, we find that this place wherein we encounter the Lord. At dito natin natatagpuan ang kapayapaan ni Kristo. Kaya sa huling bahagi ng misa, sinasabi sa atin, magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kahit nga sa pagbabatian, may mga katabi ka, Tupperware. Doon na lamang magbabatian, ayaw pa. Alam mo, ibig sabihin ng Tupperware. Ha? Plastic. Eh yung ngayon, ginagawa na sinasegregate ang mga plastic at mga nabubulo at hindi nabubulo. Ha? So, ibig sabihin, ito ang ating misyon. Ang misyon ng bawat isa sa atin ay ipalaganap ang kapayapaan ng ating Panginoon. Ngayon, ayon sa Ebanghelyong binasa natin, magkakaroon lamang ng kapayapaan kung aalamin natin ang dalawang pangunahing pangangailangan ng tao ayon sa Ebanghelyo. May dalawang bagay na binabanggit ang Ebanghelyo upang magkaroon tayo ng tunay at ganap na kapayapaan sa buhay natin. Ang una na binabanggit sa Ebanghelyo, may mga bagay na kinakailangan at mahalaga sa paglalakbay natin. Ano yung mga bagay na mahalaga? Because many times, in our own life, may mga bagay which is not necessary in our own life, but we keep on carrying all those things. Ngayon lamang, sa mga babae muna, tingnan ninyo ang bag ninyo. Ano ang laman niya? Pag nakita mo ang laman, do you think those things are necessary to bring in the church? And even in our own life, as we journey in our own life, we carry so much. Even in our own hearts, we are carrying so many things. And that is the reason we are burdened. We cannot move on. Kaya inahagili ni Kristo, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng lukbutan, ng supot o panyabang. But why do we carry so many things in life? Di po ba? Tingnan ninyo ang mga gamit ninyo. Lahat ba ng damit mo nagagamit mo? Ilang pair of shoes meron ka? Nagagamit mo ba? Kaya paglipat mo, hirap na hirap ka at pagod na pagod ka. Sa halos parang yun, ha? Wala ba yung damit? At napakaganda ng karanasan natin dito sapagkat we are taught o tinuturuan tayo that hindi natin kailangan mag-accumulate of so many things in life. Bakit? Dahil kung ikaw ay lilipat ng bahay, pasakit na. At pag-uwi mo, pasakit na. And that is the wisdom of Jesus here. Nang sinabi niya, huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, o paniyama. And not only that, we go spiritually. We go within our own hearts. If we have so many baggages in our own life, even in our own hearts, we have so many baggages that we keep on carrying those things forever. Kaya may forever, ha? Forever, we carry that. And what are those baggages? Spiritual baggages. We carry every day
jealousy in our own hearts. It is so difficult for us to let go of all those things. Biro mo yung galit mo noong elementary ka pa. Idala-dala mo pa hanggang ngayon. Yung galit mo sa kapatid mo noon, patay na yung kapatid mo. You are still carrying all those things. And those are baggages that we keep on carrying. And it's so difficult for us to let go. Alam niyo po, no, ang unggoy, isa sa pamamaraan para mahuli mo, ayon sa kwento, kumuha ka raw ng buko. Yung nyog, butasin mo ng maliit at ilagay mo sa isang lugar dyan na maraming unggoy. Pag kinuha yun ng unggoy, isusuot niya ang kamay niya. Kakayurin niya ang lahat ng makakain niya at hahawakan niya. Hindi niya yung bibitawan. So pag hindi niya binitawan, dala-dala niya yung nyog. Kahit saan siya pumunta. Sapagkat hawak niya ang pagkain, gusto niyang kainin, hindi niya bibitawan. Sa pag-aakala kapag binitawan niya, mawawala. Kaya hindi niya bibitawan. Ngayon, kapag nabitag mo na siya sa nyog, huli na siya. Ang isa sa pamamaraan upang makawala ka, bitawan mo. And you let go of that piece of food at magiging malaya ka. So sa mga tuwid, ang mga taong mahilig humawak doon sa mga bagay, the baggages in their own life, anong tawag sa inyo? Unggoy ka. So the wisdom is you have to let it go. And you will be free of all those things. So sa mga tuwid sinasabi, may mga bagay na kailangan at hindi mo kailangan. You have to detach yourself from that. And let go of your own selves. Ang ikalawa na sinasabi dito sa Ebanghelyo para sa ating lahat, na ituon natin ang ating misyon, ang ating isipan at damdamin sa misyon natin. Ito yung pangalawang bagay na sinasabi ng Ebanghelyo. Sapagkat sinabi ni Kristo, ang misyon nito, sinabi niya, ito ang inyong gagawin sa pagpasok ninyo sa anumang bahay, sabihin muna ninyo, anong sabi? Maghari nawa ang kapayapaan sa tahanan ito. And so that means that is our own universal mission. Ituon natin ang ating isipan at ang ating damdamin sa paghahatid ng kapayapaan sa kapwa natin. So sinasabi na ang misyon natin ay tayo ang maging kapayapaan. We have to bring the peace of Christ to one another. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, ang dala-dala niya ay ang kapayapaan ni Kristo. Kaya tingnan mo ang sarili mo. If your presence divides the community, you have to see yourself. You have to reflect more on your own life. Why your presence divides the community. If your presence divides the family, divides the relationship, and so therefore, you are not worthy to be called Christian. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, tayong lahat ay
tinatawag na magdala ng kapayapaan ni Kristo. And take note, you can only give the peace of Christ if you have that peace in your own hearts. Nakakausap na ba kayo ng tao kapag kausap mo, payapang-payapa ang lahat? Because they possess that peace of Christ. Nakakita na ba kayo ng tao kapag dumating siya, hiwa-hiwalay na kayo? At yun yung tinatawag persons who brings division. And that is why we are reminded by the Lord that this should be our own mission. We have to bring the peace of Christ. Hindi yung nag-aaway sila. Dumating ka. Oo nga, tama yung sinasabi mo. Sige na, awayin mo. Maghiwalay na kayo. Humanap ka ng iba. Pabayaan mo siya. At tuwing Friday, makikita mo siya papikit-pikit pa sa simbahan. And you are not giving, and you are not bringing the peace of Christ. So sinasabi ni Kristo, ituon natin, let us focus our own mind and heart to our own mission. And that mission is to bring and to give the peace of Christ. So let go of those things which are not necessary and give the peace of Christ to our life. Ngayon sabihin mo sa katabi mo, sumayo ang kapayapaan ni Kristo. Balay tayo lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawag ka siya ng Espiritu Santo, pinanganak sa Maria, pinagpasahan ng hospital, pinanganak sa krus na malaki, nanakos sa karoon ng mahimaw, na may kataparahan ng may kapatid, umakyat sa lahat, naroon sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat, doon lang kalito at umuho sa mga buhay at mga patay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa dalan sa Amang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dinalangin natin sama na magkaroon ng panibagong buhay at sigla sa pananampalataya ang bawat Kristiyano. Higit sa lahat, pahalagaan nawa natin ang pananampalataya ito at ibahagi sa ating kapwa. Isama natin sa Kanya, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Naway may sa buhay ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang radikal na mensahe ng Ebanghelyo kahit na sila'y hindi maunawaan at hindi kinikilala, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Nawa ang salita ng Diyos ay maging lakas ng sambayanan upang maipahayag ang mabuting balita. Makatulad nawa tayo kay San Pablo na nagwika, sawing palad ako kapag hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Naway mapatid ng mga misyonero at relihiyoso ang hamon na maging mga saksi ng Ebanghelyo sa iba't ibang larangan ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin.
Naway mapuspos ng pag-asa ang bawat pamilya sa kanilang pagpapahayag ng Ebanghelyo at huwag nawa silang panghinaan ng loob kapag humaharap sa kabiguan at pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga may sakit, may kapinsanan at sugatan ang buhay ay huwag mamuhay ng may buot, pagkus ay makahubog ng lakas mula sa pagmamalasakit at maway ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang masunod mo si Jesus para makapigilan ng mga mo yung mga pag-ibig sa katapatan. Maipagpatuloy naman namin ang iyong misyon upang kami maging karapat-dapat na tawagin mga alagad mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aari ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Kapinawa ng Panginoon itong pag-ahay sa iyong kamay, sa kapurihan niyang karangalan, sa aming kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manamil ang iba ang pag-aari namin sa iyong ngalan ay siya nawa sa aming tumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming pagtiman sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas ng Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Maraming siya sa lahat. Mga
aming kapangyarihan, tuloy nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbalik ngayon sa iyong pagkiliw. Bunga ng malasakit ng anak mo masunurin at ng Espiritu bigay upang lahat ay kupin. Kaming mga tinubos na anak mong bahay ay nilawang mong tipon at pagkabisan upang magsalo sa kasagaran ng bagong buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakabisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga kaya nagsisiyawin ng pagpuri sa iyong walang mumpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Maraming banal, ikaw ang bukalang na ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, minasalamatan kanya, pinaghati-hati niya. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at ngayong pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung dinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Camilo namin Obispo at ng Tanang Kapalihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay at may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumatang. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig na ang kalugod-gugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyong Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Tagubilin naman ang gagawin ng utos ng turo ni Jesus na Panginoon namin ang Diyos. Ipahayag natin ang lakas mo. Namin kami adiyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa iyo. At sumayin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sumapit tayo sa buhay. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat para sa Church Announcement. Catechism for Filipino Group. Registration for catechism classes for the Filipino children is ongoing. Children from 4 to 16 years old are encouraged to attend. Parents, please enroll your children for catechism. Forms are available at the Filipino Catechism Office. Please visit the office from 10 a.m. to 5 p.m. on Fridays. Praise Fest. The next all-community Praise Fest in English led by El Shaddai Prayer Group will be held on 15th of this month from 2 p.m. to 4:30 p.m. at the Seraphic Hall. All parishioners and prayer groups members are encouraged to attend. Baptism Seminar. The next baptism seminar will be held on the 4th of this month, Monday at 7:45 p.m. at the Sacrament Chapel. Parents who want to baptize their children need to attend the seminar together with the godparents. Children's retreat on this month from 12 to 14. A 3-day children's retreat titled Love Jesus, Live Jesus is organized by the parish. The retreat will be a full event from 9 a.m. to 5 p.m. The retreat is open to all children aged 8 years old and above, and Father Isaac, a section priest from India, will be conducting the retreat. Registration forms are available at the parish office. Parents, please encourage your children to participate. Summer camp. The parish is organizing a summer camp for children from 16th to 18th of this month in the evening from 4:30 p.m. to 8 p.m. Children between 6 to 16 years old are eligible to participate in the summer camp. The camp will be conducted by Father Isaac. Details are available at the parish office. Parents, register your children. Panawagan din po sa mga nagnanais na maglingkod bilang lectors and commentators. Inahanyan po namin ang lahat na nagnanais maglingkod. Ang audition po namin ay sa ika-19 ng taong kasalukuyan. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa mga sumusunod: John Suarez, mobile number 7044509, and Bernie Veredico, mobile number 33238100. Magsipagluhod po tayo sa ating manalangin para sa Jubileo. Panginoong Jesucristo, tinuruan mo kami maging maawain katulad ng Ama, at winika mo sino man nakakita sa iyo ay nakakita na rin sa Kanya. Mukha mo iyong ipakita at kami ay maliligtas na. Pinalaya mo iyong magiliw na pag-ibig sina Sakeo at Mateo sa pagkapanipid sa salapi, ang babaeng nakahalo niya at si Magdalena sa paghahanap ng kaligayahan sa mga bagay na lumilipas. Si Pedro Paulo, naluha matapos ang pagtatwa at pagkikikang magnanakaw, paraiso ang iyong pamamagitan. Pakinggan natin na parang sa atin pinatutupol ang mga salita sa babaeng Samaritana na iyong inuukol. Kung batid mo lamang yung pinagkakaloob ng Diyos, ikaw ang mukhang nakikita ng nalilihim na Ama, ang Diyos na nagpakita ng kapangyarihan sa awa at pagpapatawad. Ang simbahan na may maging mukha mong nakikita ng mundo ng Panginoon niyang nabuhay at nawaghati. Niroon ng iyong mga lingkod ay magpapagdi ng kahinaan upang makadama sila ng kapag sa mga nasa kamalian at kamamahan. Nawa ang sinumang lumapit sa kanila ay makadama ng pagtanggap at pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Isubo mo ang iyong Espiritu
ng kanyang pagtugaw upang ang jubileo ng awa ay maging panahon ng biyaya nagmula sa Panginoon at ang iyong simbahan na may panibagong sigla ay maghatid ng mabuting balita sa mga pinahayag ng paglaya sa mga nagpipiliin at inaapi at manumbalik ang paningin ng mga bulan. Inihiling namin ito sa tulong ni Maria, ina ng awa, sa iyo na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo tayo. Sa tayo ng lahat. Tawagan ko yung mga may birthday. Para sa panalangin. Dito tayo sa harapan. Pilisan niyo, kailangan ba yung iba? Panalangin natin ang mga kapatid natin. Panginoong Diyos, hinihiling po namin paspasan mo ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang karawan. Naway magpalain po sila at pagkalooban ng lahat ng biyaya na nagmumula sa iyo. Ingatan mo rin po sila sa lahat ng sakuna at bigyan ng katatagan ng kalooban sa gitna ng mga pagsubok. Naway maging tanda sila ng iyong misyon ay pinagkaloob sa amin, ang misyon ng kapayapaan na dapat namin dalhin sa aming kapwa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at naway magpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Banal na misa ay ganap na tumayo tayo sa pag-ibig ni Kristo.